Paano mag-claim ng car insurance or paano i-claim ang insurance ng inyong sasakyan? Halimbawa, kung mayroong nangyari sa iyong sasakyan, aksidenteng nabangga mo ito or aksidenteng nabangga ng ibang sasakyan, at ano ang mga dapat gawin, anong mga dokumento na dapat dalhin para maka-claim ka ng inyong car insurance. Ang yun ang tanungan nyo para sa inyo ang video na ito, and before anything else, intro muna tayo. Bigyan ko lang natin ng kunting history kung anong nangyari sa sasakyan na ito at bakit tayo nakapag-claim ng insurance at kung paano natin na-claim yung insurance natin. Last November 2022, nabili itong sasakyan na ito at hindi pa nag 1 month, bumiyahe kami doon sa Cananga, Leyte. Pinark ko yung sasakyan doon. Hindi ko nalagay sa neutral at hindi ko nalagay sa park at hindi ko rin na-engage yung park brake. Pag hinto ko, nabitawan ko yung brake. Umatras yung sasakyan, bumangga doon sa may railings. Ipapakita ko sa inyo kung saan bandang sasakyan tumama yung railings o yung tubo. Ito na yung sasakyan natin, ito yung bandang likod natin. Ito yung rear tail light. Dito tumama yung tubo. So malaki yung butas dyan. At dito rin may sira din dito, medyo malaki yung butas. At itong reflector na ito ay basag. Buti na lang hindi tumama sa tail light. Sa ilalim dito yung sensor natin, yung rear cross traffic alert sensor. Ang unang ginawa natin, tumawag tayo sa agent natin. Yung advice ng agent, paggawa daw kami na affidavit of own damage. Punta tayo sa abogado para paggawa tayo ng affidavit of own damage. Meron ding isang option. Kung hindi naman yon, pwede din naman pumunta kayo sa pinakamalapit na station sa inyo, paggawa po kayo ng police report or police blotter. Affidavit of own damage nga pala, ang naman nun is yung pangyayari, kung ano yung nangyari sa sasakyan nyo. Inonotarize isang abogado. Kung police report naman yung kunin nyo, pwede din naman yon. Mas matipid pa yon kasi mas mura yon kaysa bayad ng isang abogado. Ang bayad ng abogado na kinuha namin, kasi dito sa amin medyo may kamahalan, 300 pesos. Ang police report naman is nasa less than 100 pesos lang siya. Punta ka dun sa police station at yun, may format naman yung mga police dun kung anong klaseng sasakyan yung dinadala nyo, saan part ng sasakyan. Kailangan kasi naka-indicate dun sa police report kung saang parte ng sasakyan ang damage. Yung insurance, specific talaga sila kasi per panel kasi yun. Nakalagay doon sa policy nyo kung kano yung babayaran nyo. Huwag nun sa babayaran nyo is participation fee. Akala namin 100% babayaran ng insurance yung damage. Yun pala, meron din palang participation fee. Kumbaga, tayo ang handle sa amount na yon at i-approve yun sa insurance. Nawa namin, pagkatapos namin kumuha ng affidavit of own damage or police report, dinala namin sa kasa. Sabi nila ipa-estimate na at pinasa ko yung affidavit of own damage kasama ng aking ID, photocopy ng aking ID, at doon in-estimate na nila. Pagkatapos ma-estimate, kung hindi ako nagkakamali, nasa 30,000 mahigit yung estimated value ng damage ng sasakyan base sa estimate ng Toyota Tacloban. Itong estimate nito, ipapasa pa daw kasama yung police report, ipapasa doon sa insurance company. Yung insurance company naman namin is yung People's Insurance. Yun yung kumbaga in-house insurance ng Toyota. Yun yung kasamang insurance sa pagkuha ng sasakyan. At sinabihan ako ng advisor na mag-antay lang daw ng halos 1 buwan bago ma-prove ng insurance company yung pina-estimate natin. Hindi lang yata umabot ng 1 buwan, tumawag na yung advisor namin at sinabi na approve na daw insurance. So bali na okay na yung insurance, ready to repair na siya. Time na yan, pwede mo nang tanungin kung magkano yung participation fee mo. Kinabahan ako ng konti kasi expect ako na baka mataas o baka mahal yung participation fee kasi nga medyo malaki yung damage doon sa likod. Yung participation fee is nasa 3,000 lang. Bali, abot kaya lang natin. Kasi per panel pala yung charge na ito sasakyan na doon tumama yung tubo. Isang panel lang pala yun. Kaya yung nabayaran natin, good for 1 panel lang. Kaya yung participation fee is 3,000 lang. Diba, ito, isang panel to. Yung may hiwa yan, isang panel yan dyan. Tapos ito, ibang panel naman to. Kasi yung mga hiwa, yung boundary ng isang panel. At iba naman dito. Depende kasi yun sa insurance. Meron sigurong insurance na 1,500 lang yung per panel nila. Meron din naman 2,000. Yung sa amin is 3,000. Hindi kasi yan sa insurance. Pagkatapos doon, advisor, tinanong niya ako kung ipo-proceed na ba daw for repair. Kasi pag umuo ka, o-orderin na nila yung mga pyesa na dapat palitan. Sabi ng advisor, kailangan lang nating maghantay na 2 weeks to 1 month ulit para umorder ng pyesa. Kasi noon, sa panahon na yon, 2022, bago pa yung Toyota Veloz, wala pang mga parts. Pinakamalapit na
kasa. Yung pyesa naman na dapat palitan lang dito, yung sinabi ko kanina, yung reflector lang sa baba. Inuwi ko muna yung sasakyan kasi hindi naman nung kalaki yung damage, pwede pang magamit, hindi kailang iiwan yun na sa kasa. About 2 weeks lang yata, tumawag na naman si advisor at sabi niya available na yung parts, ready for repair na tayo. So nag-go na ulit ako. Sabi ng advisor, i-schedule natin sa 3 to 5 days daw yung kailangan iiwan yung sasakyan noon for repair. Iniwan ko ng Monday, Tuesday, so pangalang araw ng hapon, tumawag yung Toyota Tacloban. Sabi nila ay tapos na raw, pwede na makuha kinabukasan ng hapon. So by Wednesday na hapon. So yun, sa 3,000 lang yung nagastos lahat-lahat. Advice ko sa inyo, sa mga bago pa lang yung sasakyan, gamitin nyo yung insurance nyo. Kunting tiis lang, tiisin nyo lang kung medyo matagal. Meron talagang panahon na medyo matagalan yung pag-approve, yung pag-repair medyo matagal, depende kasi yun sa damage, pero matatapos din naman yun. Yun lang guys, hanggang doon lang yung topic natin. Maraming salamat pala sa nanonood at hanggang dito na lang. I am Jay ng Frantic Dude Channel and peace to all. Bye bye.